Pangalawa, submit to God's pruning. Magpapasakop tayo sa pagpuputol na gagawin ng Diyos. Alam mo, masakit ito, pero tingnan mo, sabi niya, John 15:2, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Napakaganda ng sinabi ng Panginoong Hesus. Sabi diyan, kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga. Ibig sabihin, kapag may pruning sa buhay mo, ay hindi dahil wala kang kwenta. Hindi dahil kulang ka, kundi dahil may bunga ka. Ang ibig sabihin, nagbubunga ka na. Pero gusto pa ng Diyos na dagdagan yung bunga na yon. Ang Greek word na ginamit dito ay katarier. Ibig sabihin ay linisin, bawasan, putulin, alisin ng bara, alisin ang sobra. Sa vineyards kasi ginagawa ito para hindi lumago ng kalat-kalat yung vine. Hindi maubos yung energy sa mga useless na tubo. Kundi ang ginagawa, kaya nagpuputol para itutok yung nutrients sa mga branches na nagbibigay ng buhay at bunga. At ganun din sa spiritual life natin. Ganun ang ginagawa ng Diyos. Inaalis niya yung mga bagay na umuubo sa iyo. Halimbawa, may relationship kang paulit-ulit kang sinasaktan. Hinihila ka palayo sa Diyos. Alam mo, hindi ito kalooban ng Diyos. At inuubos ang lakas mo emotionally at spiritually. Kapag inalis yun ng Diyos, masakit ito. Tama ba? Pag pinutol yun. Kasi attached ka sa Kanya. Pero pagkatapos ng sakit, doon ka muling makakahinga. Doon ka muling magbubunga pa. Mas marami. Maaring pinuputol ng Diyos ang mga bagay na nakakadistract sa'yo. Halimbawa, sobrang entertainment, social media, hobbies, o sobrang trabaho. Hindi naman masama, pero inaagaw nito yung oras mo sa panalangin, sa pamilya at sa Diyos. Kapag binawasan o pinutol yun ng Diyos, parang may kulang. Minsan, sasaktan tayo. Pero bigla mo marirealize na yung nawala pala na yun, hindi naman pala ganun kahalaga. Mas nakikita mo na tuloy ngayon kung ano mas mahalaga at hindi. Pwede din ang pruning na pinapagaling niya ang mga bagay na nakakasira sa iyo. Halimbawa, matagal mo nang kinikimkim yung galit na yan, sama ng loob, o sugat mula sa nakaraan. Kapag sinimulan ng Diyos itong galawin, masakit dahil kailangan mong harapin at aminin. Pero doon nagsisimula ang totoong healing. At kapag naalis ang parang tinik na ito, saka ka palang magbubunga kasi nagbibigay na ng glory sa Kanya ang buhay mo. Natututo ka na magmahal na walang kondisyon. Pwede din ang pruning ng Diyos ay pinapantay niya ang mga bagay na nagpapabagal sa iyo. Halimbawa, may habit kang okay lang sa tingin mo, pero hindi ka naman lumalago. Pwedeng katamaran. Tama ba? Pwedeng procrastination o pagiging kampante sa kasalanan. Kapag kinorek ng Diyos, parang nagtatampo ka pa. Pero sa totoo lang, inaalis niya ang umahadlang sa paglago mo. At ito ang mahalagang tandaan natin, kaibigan. Ang pruning ng Diyos ay hindi parusa, kundi ito ay pagmamahal. Masakit, pero ito ay nagpapagaling. Masakit, pero ito ang daan tungo sa mas malalim na joy. Kaibigan, tandaan mo ito. Kung may pruning ka ngayon, ay ibig sabihin, nakakakita si Lord ng potential sa'yo. Ibig sabihin, ginagamit ka na niya. At meron lamang siyang gusto pang ayusin para mas lumago ka pa. Ang ibig sabihin, hindi ka pala niya pinapabayaan. Kahit minsan inisip mo na parang pinapabayaan ka kasi masakit ang pinapadaanan sa'yo ng Diyos. Lord, naglilingkod naman ako, bakit may pagsubok pa rin? Pero tingnan mo, sabi ng Diyos, anak, kaya kita tinitrain kasi mas lalo ka pang lalago. Kaya kita pinapadaan sa pruning ay para maabot mo ang iyong full potential. Alam mo, sa isang grapevine, kapag hinayaan mo lang lumago ng walang pruning, magiging maganda siya sa labas, maraming dahon, maraming sanga, pero konti lang ang bunga. Bakit? Kasi lumalaki siya, pero hindi naman lumalalim. Parang ganon tayo, busy tayo, pero hindi fruitful. Minsan, ganito yung ginagawa natin, maraming commitments, pero bakit parang wala namang bunga sa puso? Kaibigan, ba kailangang i-prune ni Lord yung mga hindi na nagdadala ng pagbubunga mo sa Panginoon? Pwedeng yan ay wrong relationship, wrong mindset, pride, fear, anger, addiction, bitterness, busyness, o kaya mga habits na hindi na healthy. Hindi ka pinaparusahan ng Diyos, hinuhubog ka lang niya. Hindi ka pinapahina, kundi pinapalakas ka niya. Hindi ka pinahihirapan, kundi ang gusto niya pa nga magbunga ka. Alam mo, may isang kapatiran na tapat sa trabaho, masipag, may magandang record sa kumpanya,
Ilang taon siyang naghintay, nagpakumbaba at nagtrabaho ng maayos. Kaya nang dumating yung balita na may promotion sana para sa kanya, natural lang na umasa siya. Kasi ito na yung bunga ng mga taon ng paghihirap niya, pagsisikap niya. Pero biglang nagbago yung lahat. Dahil sa company na restructuring, naalis yung position, hindi siya na-promote. And then nagtanong siya sa Diyos, Lord, bakit ngayon pa? Hindi ba galing sa'yo ang opportunity na ito? Hindi ba blessing ang promotion? Sa puso niya, parang may inalis ang Diyos. Career advancement, pagkilala sa kanyang performance, mas malaking kita, mas mataas na posisyon. Tapos ang matindi dito, habang sinasabi niyang, okay lang ito, okay lang. Meron din namang bumubulong sa kanya, hindi kasi failure ka. Pero alam mo, paglipas ng ilang buwan, dumating ang mas mabigat na pagsubok. Yung kanyang anak dumaan sa emotional struggle. Nagkaroon ito ng matinding depression. Nagkaroon ng biglang pagbabago ng ugali ng kanyang anak. Nag-withdraw ito sa mga tao. Yung dating ginagawa, hindi na ginagawa. At doon niya na-realize na kung natuloy ang promotion, wala siya sa bahay. Palaging nasa biyahe. Palaging pagod. Palaging wala. Pero ngayon nandun siya. Naroon siya para makinig. Naroon siya para umiyak kasama ang anak niya. Naroon siya para magdasal kasama ang pamilya niya. Doon lang niya nakita ang katotohanan. Hindi inalis ng Diyos ang blessing. Inalis niya lang ang distraction. Ang akala niyang rejection ay protection pala. Anong tawag dito? Pruning pala ito. Masakit yung pagputol, masakit mawalan ng pangarap, pero kung hindi yun pinutol ng Diyos, maaring maayos ang karir niya, pero wasak ang pamilya niya. Maaring mataas ang posisyon niya, pero malayo ang puso ng anak niya sa kanya. At dito natin makikita ang puso ng Diyos sa pruning. Hindi lahat ng tinatanggal ng Diyos masama. Minsan ang tinatanggal niya ay yung mabuti pa nga, pero hindi naman ito yung pinaka-importante. Yes, mabuti yan, pero hindi yan ang pinaka-importante para sa'yo. Ang promotion ay hindi kasalanan. Ang ambition ay hindi mali. Pero kapag doon na umiikot ang identity mo, doon ka na pinapabagal sa iyong paglago. Kaya minsan pinuputol ng Diyos ang umaangat para lang iligtas siya ng Diyos sa kapahamakan na pwedeng mangyari sa Kanya. Amen ba? Kaya purihin natin ng Diyos. Kaya tanong mo ito sarili, ano ang tinanggal ng Diyos sa iyo na hanggang ngayon ay iniiyakan mo pa? Pero baka yun pala ang nagligtas sa iyo. So paano ba tayo magpapasakop sa pruning ng Diyos? Una, ask God what He wants to remove. Hindi mo kayang makita lahat ng blind spots mo. Kaya ipanalangin mo, Lord, ipakita mo kung ano humaadlang sa akin. Ang Diyos ay tapat na maglalantad ng iyong kamalian, hindi para saktan ka, kundi para linisin at palayain ka. Pangalawa, stop resisting God's discipline. Kapag may kinokorek ang Diyos, natural sa atin ang umiiwas o magtampo. Pero tandaan mo ito, ang disiplina ay tanda ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Ganun ka rin naman sa anak mo. Kung alam mo mapapahamak siya, didisiplinahin mo siya. Kaya nga, salip na tumakbo, makinig ka. Salip na magalit, ay magpakumbaba ka sa Diyos. Pangatlo, let God cut habits that kill your joy. May mga kasalanang hindi agad sumisira sa panlabas, pero unti-unti sinisira ka nito sa panloob. Hindi ka lang nagiging Christ-like. Nagdudulot lang ito ng kapaitan, pita ng laman, paghambing sa sarili sa iba, katamaran. Kapag pinutol ng Diyos ang mga ito, masakit, pero doon nagsisimulang bumalik ang tunay na kagalakan mo. Halimbawa ng habit na nagpapawala ng joy mo ay paghahambing ng sarili sa iba, comparison. Halimbawa ng scroll ka sa social media, naging habit mo yan. At nakikita mo ang achievements ng iba, mas maganda buhay nila, mas successful, mas masaya sa tingin mo. Unti-unti nawawala ang pasasalamat mo sa kung anong meron ka. Hindi ka naman naiinggit ng obvious na nakikita ng iba, pero palagi may kulang sa sarili mo. Hindi ka na masaya. Kaya kapag pinutol ng Diyos ang habit na ito, minsan binabawasan niya ang exposure mo o binabago niya ang pananaw mo. Masakit kasi kailangan mo tanggapin na hindi ikaw ang bida, hindi ikaw ang mas mataas. Pero kaibigan, doon ka lang muling matututong magpasalamat at maging kontento sa Diyos. Pag naging kontento ka sa Diyos, meron kang joy. Pero pag wala kang contentment, ang hirap. Kasi kung anong makita mo, hahangarin mo, and then pag hindi mo nakuha, lulungkot ka. Kaya tanungin mo ang puso mo ngayon, Lord, ano ang pinuputol mo sa akin? Anong gusto mong luwagan? Anong gusto mong alisin para ako ay tumibay sa joy? At alam mo, ang pinakamatapang sasabihin natin sa Diyos ay, Lord, prune me. I trust your hands more than I trust my comfort.
hindi madali ito. Nasabihin mo sa Diyos, Lord, putulan mo po ako. Kasi mas alam mo kung ano yung dapat putulin sa akin upang magkaroon ako ng joy. Upang magawa ko yung purpose mo. At kapag nag-submit ka sa pruning ng Diyos, babalik ang kagalakan mo. At ikaw ay magbubunga.